Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo at manonood ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon galing sa Pinas News Insider. Ang inyong nakikita ay si Kuya Coach Oli at si Chavit Simpson na mayaman pero may pakialam pa rin sa Pilipinas. Ayan, panoorin ho natin ito kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ang wish ko dyan sa Fiber ni Juan sana maging nationwide. Yun talagang hanggang Luzon, Visayas, Mindanao. No? Sana mayroon na sa Mindanao yan. No? Para talagang dire-diretso. Okay, i-play na ho natin anong meron dito. Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, may taning na ang buhay. Yuhuy! Ha? Nanonood lang tayo ng balita ha? Hindi ho natin ano to ha? Disclaimer lang po ha, nanonood na kami ng balita. Alam nyo naman yung mga taga-kabila, pikunin pagka nakarinig ng ganito sinasabi fake news. BBM may taning na ang buhay. Oh, aba, matutuwa yung mga supporter natin dyan kasi mamamahinga na siya. Mamamahinga na yung kanyang katawan. Katawan lang, di ba? Pero parang, ano to? Anong klase to? Clickbait ba to? Panoorin natin ito ng sabay-sabay. Huwag pong kakalimutan na i-like po agad-agad itong video na ito. Konting lambing lang po sa inyo. Pinas News Insider. Ano ba to? Totoo ba to? Una pala, parang naalog na utak ko ha. BBM? Talaga? May taning? Bago yun ha? Yung huling balitang nalaman ko lang, ito hindi naman to galing sa akin ha, pero hindi ko rin alam kung totoo. Pwede totoo, pwedeng hindi. Si PBBM daw Becky, sabi ng ganon. Ano ngayon, okay lang din naman kung sakasakali, di ba? Pero ito matindi, may taning. Baka may taning ang buhay sa palasyo. Baka parang ganon, aalis na. Tingnan natin, okay, diretso. Sana, suportahan nyo po ha. I-like nyo po itong video na ito. At doon sa mga hindi pa po subscribe po kayo. Para tayo sana po ay doon sa ating mga manunood manumbalik kayo at patuloy niyong susuportahan itong ating vlog. Malaking balita rin itong press con. Teka lang doon sa sinabi ni Kuya Coach Oli, siguro yung channel ni Kuya Coach Oli medyo humihina na rin. Gaya din unang sa atin, no? Coach Oli, titingnan ko lang po mga kapatid kasi sa akin din, ewan ko to sa YouTube kami pong mga matataas naman ng subscriber, dapat yun yung binibigyan ng algorithm ni YouTube. Ang problema, araw-araw naman ho tayo nag-upload, no? Ang problema po, hindi naman sa nagsiselos tayo sa mga mabababang subscriber. Okay lang din yon. Basta po kumakalat yung mga totoong balita, walang problema. Yung malalaking subscriber, yung pa yung mahihina. Ito, 51 minutes. Ito, sikat po ito 4 hours, pero 275, 5 hours, 144. Diba? Yun lang ang naiinis ako sa YouTube na to. Akin din po, mga kapatid, no? Sintabi lang po muna. Sa akin din po, mataas ang subscriber natin. Ang problema ni YouTube, madamot. Ngayon, kapag magla-like po kayo sa ating video, yung pagpindot nyo pa lang po ng like, malaking bagay na sa amin kasi doon po kami nire-recommend ni YouTube. O kaya type nyo, ang ganda ng mga content nyo. Yun, manunumbalik po sa pamamagitan ng like. Yun, okay, tuloy na po tayo. Ramdam ko si Kuya Coach Oli. Kasi malakas to, di ba? Kilalang kilala sila Sir Banat Bay. Ang problema ni YouTube, ewan ko ba to sa YouTube na to? Sige na, tuloy na natin. Ni Chavit, tatandaan natin may history to si Chavit. Pag ito'y nagsalita, bumabagsak ang gobyerno. Titingnan natin, wala tayo hindi natin sinasabing pabagsakin ng gobyerno. Pero meron siyang binanggit dito. Oo. Tingnan nyo pong mabuti. Pangulong ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Ayan, maniwanag si Singson may sabi. At ako'y sumasang-ayon kay Singson. Ako'y naniniwala. Ako din. Si Bongbong Marcos mastermind. Ako din, mga kapatid. Bukod sa sinabi din ni sino ba to? Nawala na si Saldico, no? Parang hindi na natin nakikita, no? At marami pang ibang nagsasalita. At nakikita din naman natin na wala talagang resulta doon sa mga trillion budget
Anong gusto mo? Maniwala pa rin kami? Anong gusto nyo doon sa mga taga-kabila? Maniwala kami sa mga sinasabi ninyo na si PBBM maayos magtrabaho? Siya nga ang pumirma nung GAA, di ba? Sinasabi niya may mga blanco-blanco. Kita mo naman ang nangyari. Totoo. Ang daming mga ghost project. Sinungaling pa rin ba yun? Wala daw matibay ebidensya. Kitang-kita naman na kabila't kabila po yung mga flood control na ghost project. Di ba? Napakamangmang mo talaga kapag sasabihin mong hindi po corrupt si PBBM. No? Sa administrasyon niya kasi nangyayari. Diba? Ngayon, ang alegasyon nito, kita mo, sabi ni Chavit, mastermind daw. Doon tayo bumabase. Mangyayari ba tong mga to? Nang hindi alam ni Bongbong Marcos? Yung iba sinasabi, to the very least, may alam si Bongbong Marcos. Ako masang-ayon ako kay Chavit. Hindi lang sa may alam. Kasabwat po dito si Bongbong Marcos. Si Chavit. Bakit? Ito papatunayan natin. At anytime soon, Ayun na. posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Tsaka malabong pabagsakin si PBBM. Ombudsman, kapartido niya, kaalay niya. Ngayon, sa Senate, sa Senado, si Iskol Bukol. Di ba? President. Doon naman sa kabila, kaalyado din nila yung mga malalaking doon sa Kamara, yung mga malalaking tao doon. Kaalyado din nila. Paano nyo tatanggalin yan? Di ba? Hindi nga nagsalita yan nung dakip-dakip si Trump, yung sa Venezuela ba yun? Ano yun? Basta yun. Di ba? Hindi nga siya nagsalita, playing safe Wala tayong magagawa kung hindi maghintay ng tamang panahon para kay BP Sara. Pero sa ngayon, kailangan natin magising sa katotohanan at hindi tayo malason. Kaya lagi tayong nandito para sa inyo. At salamat at nandiyan din po kayo. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit tong binanggit niya. Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. At sa sobrang laki nito, Yun pala yung tinaningan. Kala ko sakit. No, tinaningan niya na ano ba tawag doon? May panahon ka. Ngayon. ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na. Hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus. May taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. So, yun ang pagkakaintindi ko. So, hindi pala sakit. Ibang taning pala yun. Mapapabagsak siya or hindi na siya magiging presidente. Alam Ganun. niyo kung bakit? Napakalaki nitong ginawa ni Bongbong. Magkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na. Tapos aarestuhin ka pa. Hindi lang pagbaba, Ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Baka masaktan ka pa, sumuko ka na sa pulis at sa sundalo. Wala na tong dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. Pero, sir, paano yun? Sabi ko nga kanina, sa Senado, sinong namumuno? Si Iskol Bukol. Sa kabila naman, yung mga malalaking tao, sila Sandro, kaalay din ni Romualdez. Tapos sa ombudsman, si Rimulya. Tapos yung sinasabi ninyong mga sundalo at kapulisan, hawak din nila. So, para sa akin, kahit na pumapanig ako sa mga Duterte, nawawalan ako ng pag-asa. Bakit kanyo? Hawak lahat nila . Sino pa ba
binigyan ng bonus. Binigyan ng dagdag sweldo. Oh, wala, alam nyo naman ng pera, di ba? Makapangyarihan. Kaya hindi pa natin sigurado, para sa akin lang naman at opinyon. Ako'y nalulungkot pa rin dahil kitang-kita na nila yung problema ng ating bansa pero ayaw pa rin nilang kumilos. Binabalahura na yung budget. Bakit sila magrereklamo? Ito'y ano ko lang vision ko lang to Kumbaga sariling pananaw ko lang to. Sa palagay ko'y naaambunan kasi lahat ng mga sinabi ko. Yung mga ahensya si ganire at ganito, yung mga malalakas na pwedeng bumaliktad laban sa kanya. Nung nangyari sa kanyang tatay noon, di ba, sabi ng lola ko noon, may bumaliktad daw Yung kung militar yung bumaliktad. Nakalimutan ko na yun basta kinuwento sa akin. Ngayon sa pagkakataong ito, siguro nag-iingat siya. Kaya yung ombudsman natin, kaalay niya, sa Senado, yung school bukol, tapos sa kabila din, sila Sandro, tapos ito pa yung mga kapulisan tsaka kasulunduhan, kahit MMDA. Wala lahat yan. Wala tayong magagawa. Saan tayo? Sa Supreme Court? Yung Supreme Court minsan mabagal din. Pagkat, di ba yung kay Tatay Digong, kino-question na yung palasyo. Kung bakit ganon, bakit nyo dinala yun ng walang bla bla bla, ganyan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Although minsan, kakampi natin ng Supreme Court, pero nalulungkot pa rin ako kayo. Sige nga, comment kayo. Anong pag-asa natin? Malay mo, pag nakabasa ko yan, i-content ko sa susunod. Isa-shoutout ho natin yan. No? Malaking bagay yun. Malay mo, may pag-asa pa. Kung hihiwalay natin tong mga sitwasyon, dasal na lang talaga. Yun ang nakikita ko. Malay mo. Diba? Wala na, binabalahura na Pilipinas Bakit ba tayo dito? Yung iba sinasabi nila, bayad daw yung mga DDS. Yung mga DDS, bayad daw. Ano naman ang ibabayad ng Duterte? Wala kang pera. Kaya sila nagsasalita ng ganyan kasi alam nilang bayad talaga yung mga taga-kabila. Totoo yun Diba? Bayad yun. Pagsasalita ba yun? Hirap na nga silang magpaliwanag tuloy tayo. O isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Susunod to sa yapak ng tatay niya. No, binitbit sila sa Hawaii. Namatay na yung tatay niya. Di ba? Ganito rin May ang sakit kalalabasan. Kaya sinasabi dito, ako'y naniniwala. Ay hindi na magtatagal to si Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Inuulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, nako. Parang hindi naman nade-depress, sir. Parang ang kapal nga ng mukha Biruin mo, may inaangkin na naman siyang bridge. Pagkatapos sa Davao City ngayon, may inaangkin na naman na bridge. Sa kanya na naman. Wow, talaga. Heavy. Deadly po yan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. Ayan, di ba? Diyan pumutok yung blank items. Kasabwat yan. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Yan, napansin nyo yan? Di ba si Bongbong Marcos laging wala? Puro si Claire lang. Oo nga. Di ba pansin-pansin? Ito, very obvious. Nung pagbagsak ng rating na, bigla siyang labas ng labas. Ang problema, scripted naman. Controlled environment. Bakla pa rin. Bakla itong mama na ito. Duwag ito. Duwag humarap. Yung issue ng bakla, pumasok. Kuya Kocholi, pasok na pasok Pasok na pasok yun media. Anong sinabi ni Claire noon? Haharap siya sa media. Hindi umaharap. Haharap lang, pipili ng isa i-interviewin. Tapos nag-a-announce pa ng hindi naman niya dapat i-announce, ina-announce niya. Hindi niya trabaho, ina-announce niya. Hindi sa kanyang bridge, inaangkin niya. Wala naman siya. Sige nga. Yung mga taga-kabila. Ano pa mga nagawa nito? Magdadadaldal ng magdadadaldal.
Biruin mo, siya pa nag-announce yung mga buntis daw may matatanggap na. Buntis pa lang may matatanggap na. Sige, sabihin na natin, oo. Pero ba't kailangan mong i-ano yun? Isalita pa yun. Munggo. Meron pa. Yung sinasabi niya, ayun yung mga kabataan daw nag-graduate ng kanilang, kunyari, college, nakatapos. Tagumpay daw ng administrasyon. Wala na sa katinuan. Alam nyo, masakit ang katotohanan. Minsan, kahit kayo yung matataas na tao, kayo yung may mga pinag-aralan, puso at isip lang ang gagamitin nyo pag medyo tinatamaan yung pride nyo dahil nakikita nyo yung sinusuportahan nyo, binabalahura ng mga ibang mga nasa comment section, si PBBM nyo, ganito, ganire. Minsan tanggapin nyo at silipin nyo. Totoo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya? Totoo pala. Ganon dapat. Hindi yung kampi pa rin kayo. Nagmumukha na kayong mangmangins dyan eh. Kakampihan nyo, mali na. Kayo naman.